Ngayon po mga kabiyaya, mga banateros, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At eto, pag-usapan natin, anak ni Amy, ay hindi pala, sige yun na, nasabi ko na eh. Anak ni Amy Marcos binutata, si Marcos Bongbong Marcos. Daming Marcos dun ah. No, at ito ang isa sa mga lumalaganap na issue ngayon. Kung sino nga bang nagpagawa sa ano ba to? Sa wait lang. Panguil, ano to? Panguil Bay Bridge. Oo, kasi nga may reklamo ang ibang mga netizen na di umano bakit naging ganong kalaki daw ang budget nito. Eh samantalang daw yung samantalang daw dati ay hindi naman ganito kalaki yung budget. At ito may mga tulong guest na nagagalit. Oo, at pinatunayan pa na tawag dito na yung ano daw yung about dun sa bakit daw sinisisi si Marcos na hindi nagbigay ng credit kay Duterte sa pag-open ng bridge na to. Ayan ang pag-uusapan natin. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. Ang sagwa, no? Araw-araw. Oh, so bali may ano ko dito, paano ko ba makikita to? Wala na tayo, hindi nakalagin yung Facebook natin. Yudi punggol naman talaga, oo. So eto mga banateros, eto may papakita ako sa inyo dito. Ayan. Dito makikita ho natin na eto yung budget ng bridge na to. Ito yung pinagtatalunan sa social media. Oh, sa social. Ito po, ayan o. Paano ba natin lakihan yan? Ayan, may kita nyo. Diyan na lang natin ba lakihan? Dito na lang o. Dito na lang o. Ayan ha. So, paano ba lakihan to? Oy, lakihan mo nga. So, dito, may kita natin yung budget niya. Ay, nasa, ito pala eh. O, kitang-kita. Ayan o. Nasa 7.37 billion ang budget nito, no? So ito yung budget niya. Pero nagtataka tayo ngayon na bakit nagkaganito na po ang budget ng bridge na to. Umabot na ho ng nakikita niya, so lipat tayo na umabot na ho ng 18.3 billion pesos na dating 7.3 billion pesos. Ngayon, nagtatalo-talo ho yung mga DDS at yung mga pulangaw na bakit nung umupo si Bongbong biglang tumaas yung budget niyan. Samantalang nung kay PRRD nasa 7.3 lang naman ng estimate na budget niya. Bakit parang tumaas ata? Hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam bakit ganun. Kung ano nangyari, ba't naging 8.3 billion na yung budget niya. No, si Bongbong lang makakasagot diyan. Hindi ho tayo, no. May kita natin diyan, napakaliwanag. So dito, eto, baragin din natin 'to. Baragin talaga no. Eto. Asan na 'yon? Ito yung post ng isa sa mga pulangaw, hindi na nating pangalanan. Sabi niya rito sa post niya ay credit grabber daw si PBBM. O mga DDS, dahil alam kong wala kayong matinong vlogger. Wow, kami pa ha. Kapal naman ang mukha mo. Kami pa sinabihan mo walang matinong vlogger. Kasi inyo puro adik. Gago! Puro adik mga vlogger nyo. Gago! Hindi adik, mga bayot. Gago! Sira ulong to dahil wala daw matitinong vlogger sa DDS, ito daw ebidensya. Nagsimula ang
hindi ko masyadong kung anong tamang bigkas dito sa bridge na to. Nagsimula ang bridge project noong 2014. Hindi si Digong ang pangulo nun. Si Pinoy. 2016 bago bumaba si Pinoy, may budget na ang Pangunawa Bridge. Noong 2020, sinimulan ito gawin under kay Digong, pero 2022 nahinto ito. Siyempre, may pandemic nun, tanga ka. No, 2022 nahinto ito, pinagpatuloy ito ni PBBM sa loob lamang ng 3 na taon, tapos, gago. Gago! Bobo. Sa loob lang daw ng 3 years na gawa na. Malamang, konti na lang, 5% na lang ang natira nun eh. 5% na lang yung gagawin ng Pangulo mo. Malamang, nakakahiya naman kung di niya pa matapos-tapos yan. At ang tanong dito, bakit lumaki yung budget? Nasa 7.3 billion lang naman ang budget niyan. Nandun nga sa Wikipedia. Tingnan nyo na lang niya sa Wikipedia yung budget. Pero nagulat tayo dito, naging 8.3 billion. So sasabihin nyo, parang tsaka ito, buti namin mo. Oo, ibig sabihin, wala nga talagang ambag dito si BBM. Kasi sinimulan daw to ni Pinoy. Tapos, pinagpatuloy ni Duterte. So, doon pa lang, makikita mo na yung pagiging bastos ng Pangulo mo. Gago! At least, di ba? Sinimulan niya yon, pero ilang percent lang ang nagagawa nun, nasa 10 or 20% lamang. Yung kay PRRD, umabot ho yun umabot ng ilang nasa 60 to 70%. Kaya nga 15 or 10% na lang ang kay Marcos. Bobo. Tanga-tanga. Gago! Ay, pero yan na natin bahala na ganun talaga. Uso ngayon yan yung credit grabber. So yan palagi namang ginagawa yan. Medyo sanay na kaming, hindi namin masyadong pinagpapansin yan. Di sa inyo na, di kayo na. Kayo na adik. Sorry. Gago! Sige na, kayo na. Samantalang ito nga, sana nasa na yun. Ito. Ito ba yun? Anak ni Yan. Yan. So, hayaan na natin yung sa nila, sa mga bridge na UD Punggol na ito. Ito, panoorin ho natin, breaking news, na shock ang palasyo. Anak ni Amy Marcos kumanta na. Anong kinanta nito? Anong bang kinanta nito? Of the Wings of Love? Kongreso, anak ni Amy Marcos kumanta na, binasag ang palasyo, Kongreso. Ay grabe to Kailan to in-upload? October 1 ngayon lang. Ngayon lang in-upload to, so panoorin natin to. Ano kayang kinanta niya rito, no? Bawat yugto ng sandali, halos di ko alam. Yung bagay kay yung bagay kay Marcos na kanta, yung bawal na gamot. Gago! Yok lang. Sorry na. Ito na, panoorin na natin. Sabi nga ng ilan sa ating mga kababayan, si Senator Amy Marcos na lamang ang natatanging kasagutan para maiwasan pa ang posibilidad na magkagulo sa ating bansa dahil tila naiipit ngayon sa dalawang nag-uumpugang bato. Si Senator Amy Marcos, ang kapakanan ba ng taong bayan o kapakanan ng kanyang kapatid, dahil alam naman natin ang nangyayaring tensyon ngayon sa loob ng politika. Ayon nga sa ilan nating mga kababayan, huwag na lang nilang hintayin na tuluyan pang magalit ang masang Pilipino dahil sa matinding pag-aambisyon ng ibang politiko na namumuno sa bansa. Kung tunay na may malasakit sa bansa, si Senator Amy Marcos ay dapat nga raw na unahin niyang kapakanan ng ating bayan nang matapos na nga rin ang problema na kinakaharap ng publiko nang dahil sa baluktot na pamamalakad di umano ng gobyerno. Kaya ayon di umano sa isang testigo na taga Ilocos Norte, na malapit sa Marcos family, lalong-lalo na sa pamilya ni Senator Amy Marcos, na isa di umano sa mga anak ni Senator Amy Marcos ang matapang na naghayag at nagsalita na para sa bayan. Do it for the sake of Grandpa Marcos Sr. Save the people and the country. That's what Grandpa would like you to do. Unquote.
upang matapos ng araw ang maling pamamalakad bago pa tuluyang bumagsak. Alam naman natin na kung mayroong kaguluhan, dapat may pumagitna para matigil ang gulo dahil ang taong bayan ang lubos na naaapektuhan kung walang pagkakaisa sa pamamalakad ng bansa. Ewan ko lang bakit patuloy pa rin yung mga ganyan salita na Marcos versus Duterte. Nag-away lang daw to ng Marcos versus Duterte. Alam nyo, matagal na akong hindi ganyan. Ano na to, taong bayan na versus Marcos, hindi Duterte versus Marcos. Tsaka sa totoo lang kung mapapansin nyo, hindi nyo ba napapansin? Halos lahat ng paninira, puro sa mga Duterte. Diba? Puro ang sinisiraan nila ay puro mga Duterte lang. Nakita nyo ba? Siguro isang beses yung bangag si Marcos. O yun yung pinaka sinabi lang ng Duterte. O may sinabi, ano pa ba? Kahit ang daming alam ni BP Sara, may sinabi na ba siya? Wala, diba? Yun, yung pinakalas, yung about dun sa umahawak ang dalawang tao lang yung umahawak ng budget. O yun lang. Wala nang iba. Lahat naman, kahit nga i-check nyo dyan sa mga mainstream media nyo, puro Duterte laman ng balita dyan. ICC, AJK, Confidential Fund, puro ganun lang. Kaya nga hindi na to ang naninira dito, yung administrasyon. Talagang pinag-aaksayan nila ng panahon na para siraan ng Duterte kasi nga yan ang pinaka mga mortal nila mga kalaban sa larangan ng politika. Ngayon, yung kasabihan na naiipit at saka ito yung naiipit si Amy Marcos sa awayan ng Duterte at Marcos. Di wow. Gago! Hindi walang naiipit. No, hindi naiipit dyan si Amy. Wala ka dyan. Alam nyo, strategy na ng mga Marcos yan, yung paaway pick. Hindi na ako, sorry po Senator Amy Marcos, pero nadala na kami sa inyo. Dala na kami, hindi na kami para magpapaniwala pa na kesyo parang tawag dito, parang nagpapaawa kayo na dahil sa nangyayaring gulo kaya ka nag-independent. Kalokohan. Parang nakakaloko yun. Parang hindi ako makapaniwala doon. No? Oo, yung mga ganyang kasabihan nyo, hindi na yan uubra. Hindi na uubra sa amin yan. Hindi ito sorry pero alam naman natin na yung mga yung mga nangyayari ngayon, na ano ba yun? Nakalimutan ko. Yung ginagawa ngayon ni Amy Marcos, strategy yan ng mga Marcos. Yung magpapaaway pek, kunwari aping-aping, ito, di ba? Bago ka ng bago eh. Ganyan na ganyan tayo, kaya nga naboto natin si Marcos. Diba? Sa mga harapan nila, hindi sumisipot si Marcos kasi nga, ang sinasabi is, lugi na siya, kawawa siya, dudurugin siya doon. Seminay nga lang yung nag-ano sa kanya nagmagandang loob, tas tinarantado niya pa. Yung mga ganyan strategy ni Amy Marcos, strategy na nila yan. Kunwari, paaway pek, para manalo, gito ganyan. Kunwari, walang kakampihan. Kunwari, ipit na ipit siya. Gago! Ganun yun, sanay na ho tayo dun Kaya kayo, huwag kayong magpa-uto-uto, ha? Tuloy tayong lalagapak na nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang madismaya at magbigay ng kanilang mga hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, mahirap talaga pag ang nakapwesto ang mga taga-norte masyadong duhapang sa posisyon. Ayaw nang bumitaw kahit ayaw na ng taong bayan sa kanila. Puro mapagsamantala sa kaba ng bayan. Kaya tayo hindi umuunlad dahil tayong mga Pilipino ang nagtatalo-talo. Parang hindi kayo mga Pilipino. Kaya tayo pinagtatawanan ng mga ibang dayuhan dahil tayo mismo hindi nagkakasundo. Imbis na tayo ay magtulungan, nagkawatak-watak pa tayo. Kailangan niyang ipakita
ipakita na kunwari ay hindi niya tinotolerate gawain ng kapatid niya. Pero ang tunay na dahilan ay para Ito din ka. Ito, hindi ko pinanood tong video na to. Ito, basahin ko sa inyo yung sinabi ko kanina. Kailangan niyang ipakita na kunwari ay hindi niya tinotolerate gawain ng kapatid niya. Pero ang tunay na dahilan ay para pagtakpan at maitimbre kilos ng mga kalaban ng kanyang kapatid sa kilusang style ng mga makapili noong araw. Alam niyang hindi na siya mananalo bilang katulad ng kasalukuyang posisyon dahil bahid na ng korupsyon nila, kaya kailangan niyang maging mangga. Gago! Hard naman nito. Hindi yung about nga dyan, alam nyo, na-issue rin yan yung about sa mga lookout o bakit parang nalalaman ng yung mga detalye sa mga mga kilos ng mga Duterte, especially tumaisog. Ba't nalalaman ng ito ganyan yung mga gagawin ng mga Duterte, yung mga hakbang, may mga nababasa nga ako na tinuturo nila si Amy Marcos, pero wala namang lumalabas pang ebidensya, kaya hindi ho natin patutuhanan yun, no? Pero yung dito, yung sinasabi na kailangan niyang pagtakpan na kunwari ay hindi niya tinotolerate yung kapatid niya, ay medyo naniniwala ako ng konti. Hindi konti, talaga naniniwala ako. Kaya kasi sinasabi ko sa inyo, baka mamaya strategy lang to ni Amy Marcos nung wala siyang kakampihan para kawaan siya ng tao, para kahangaan siya. At alam niya rin naman din siguro na medyo nakakatunog na rin siya. Kasi kung malakas tong kapatid niya na talagang halimbawa magpalit ng posisyon, Duterte, yung lakas ng Duterte ngayon at yung baba ng Marcos, kung nagkataon na malakas ang kapatid niya, hindi rin to magiging independent. Style na sa atin to, medyo hindi na bago sa atin to. Malamang hindi na rin to obra. Ewan ko lang, kung mananalo si Amy Marcos, marami naman supporters. Ilan ba kailangan ng senator? Di ko tanda Ilan ba kailangan ng senator para manalo? O maging top 10? Bagay, pataasan naman yan sila. Yan. Sabi ko kanina. Okay, tuloy. At maitimbre ang kilos ng kalaban ng kanyang kapatid. Kilos ang style ng mga makapili nung araw. Alam niyang hindi na siya mananalo bilang katulad ng kasalukuyang posisyon dahil bahid-bahid na reputasyon nila, kaya kailangan niyang maging mangga. Kung hindi dahil kay BP Sara, hindi ka namin dapat iboboto noon, kaya kami nabudol mo. Pero ngayon, hindi ka makatikim sa akin ng boto. Hindi ka dapat manalo ngayon, budol senador. Ang gusto lang itanim ni Amy sa isipan ng mga tao na siya ang karapat-dapat maging presidente. Hintayin natin palitan niya si Quezon sa pwesto. Uunahan niya si Tamba kapag natanggal si BP Sara sa pwesto. Diyos ko, sabihin mo na ang totoo, Senator Amy. Alam mo ang lahat. Kung para ka sa taong bayan, sabihin mo na ang totoo, para kang walang panindigan. Huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo. Masyado nang naghihirap. Kaya nagigets ko tong mga taong bayan na nagagalit kay Senator Amy. Kasi kahit anong sabi mo na kahit anong pakita mo na hindi mo kinakampihan yung kapatid mo, hindi naman kami basta-basta maniniwala na ganun agad. Siyempre kapatid mo pa rin yan. Dugot laman mo yan. Kaya parang nalalabuhan kami na parang hindi mo siya tinotolerate. Yan nga, yung sigaw ng taong bayan na ilabas mo kung ano yung nalalaman mo sa kapatid mo. Ngayon, pag ginawa mo yan, talagang bibilib na kami sa'yo. Ngayon, parang wala kaming panahon o wala kaming nakikita na na para hindi mo kinakampihan yung kapatid mo. Siyempre, kapatid mo pa rin yan. Nananalaytay pa rin yung pagiging Marcos sa'yo. Oo, hindi pa rin maiiba yan. Mahirap na, no? Sige, tuloy. Taong bayan at ang dami ng mga kabulastugan, ang mga mambabatas sa Kongreso. Grabe ang korupsyon. Harap-harapan na. Kung hindi mo kayang ibunyag ang katotohanan, huwag mo nang gamitin ng mga Duterte para mamangka ka sa dalawang ilog. Yan ang mahirap dyan yung namamangka ka sa dalawang ilog.
Sorry pero yun talaga wala talaga, ang hirap ng ganyan. Kung saan ka talaga papanig, dapat doon ka na, panindigan mo na. Kung doon ka talaga kay Marcos, total, talagang niline up ka naman doon, hindi doon ka na. Malay nyo, ma-magic din naman yung boto. Gago! Si Glenn Chong nagsabi niyan, hindi ako. Masyado ng halata na ginagamit mo lang ang mga Duterte para siguro manalo ka. Huwag mong gamitin ang ama mo. Ayan na nagsalita na ang anak mo mismo. Mahiya ka naman sa taong bayan kung may hiya ka pa. Unquote. Sakripisyo na tumayo ng mag-isa, pero kinakailangan maging malaya at matatag. Eto nga, maraming nagsasabi. Tapos 'di ba, eto pa pala ha. Tapos biglang sinabi ni BBM na hindi, okay lang kahit maging siya, maging independent siya, susuportahan pa rin namin naman siya. Doon pa lang huli na Halatang palabas lang talaga Gago! Diba? Tingnan niyo yung power effect. Parang sinasabi, parang pinapalabas nila sa tao na, ay, bait talaga ni Marco. Kahit na hindi siya sinuportahan ng kapatid niya, kahit hindi sumama sa partido niya, susuportahan niya pa rin. Gago! Alam na namin yung mga taktika niyo. Tigilan niyo nga kami. Ewan ko kung ano ba sinabi na anak nito. Noon, ako'y namamangka sa dalawang ilog. Ang ninanais ko ay ako ang daan kung saan magtatagpo ang lahat ng ilog. Hello. Ma'am, sa atin hindi ho. Magtatagpo ang dalawang ilog? Alam mo, Senator Amy, para matapos yan, para magawa mo yung ganyang, kung totoo man ho yan, ganyan yung pinapangarap mo, Senator Amy, sabi mo sa publiko kung ano yung nakikita mong maling ginagawa ng kapatid mo. Kung talagang totoo yan yun lang naman yung yun nga yung hinihiling ng taong bayan sa iyo Sabihin mo at talagang patunayan mo sa sarili mo mismo bilang kapatid ka ng Pangulo na buwaba na lang siya sa pwesto dahil hindi niya kayang gampanan ng pagiging presidente niya sa Pilipinas. Yun lang yun yung inaantay ng taong bayan sa iyo. Hindi mo mapagdudugtong ang dalawang ilog kung palagi kang namamangka dyan. Kasi una-una wala kang matatapakan na bato, puro tubig yan. Hindi totoo naman Paano mapagdudugtong yun, no, be? Kayo, aakyat sa entablado ni PBBM pag nangampanya siya. And the same with Hindi ko pa alam. Sa totoo lang, naisip ko lang na ayoko pumanig sa isang partido, sa isang sektor, sa isang personalidad. Wala nang panig-panig. Ang kakampi ko lamang ang sambayan Pilipino. Gagawin lang natin ang tama at ang makakatulong sa nakararami. Iba mahirap na mangampanya na independent kayo considering si Pangulo yung kapatid yung makinarya. Kaya nga, first time ko nga gawin to Kaya medyo aasahan ko na lamang na makukumbida ako siguro at kung papupuntahin ako, ano ba naman pumunta, wala namang problema doon. Ang kinatatakutan ko lamang yung init ng halalan. Alam naman natin na talagang nagiging malupit, minsan masakit yung sinasabi, kung ano-anong banat, abay hindi ko matitiis yun. Kaya magandang araw mga kaibigan. Gulat naman. Bigla ka sumulpot dyan, Tay. Po, napakinggan natin si Senator Amy sa kanyang press conference kahapon na malaki. Wala ka nga. So dito mapunta tayo dito sa isang video about sa trust ratings daw ni BBM at ni BP Sara. Ito, panoorin natin itong trust at approval ratings nina PBBM at BP Sara parehong nabawasan sa latest survey. Ito na naman. Sige, panoorin natin. Yun ang istorya, no? Pero hindi naman yun ang pinaka-principal na dahilan para sa pagbawas ng mga ratings. Walang malaking kontribusyon ang lamat sa relasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte, kaya naitala ang pagbaba ng kanilang trust at approval ratings. Ayon sa political analyst na si Ramon Casiple, normal lamang ang bahagyang pagbaba sa ratings ng dalawang top officials, lalo na sa kalagitnaan ng kanilang termino.
normal yon kapag nasa gitna ka na ng term mo. Kasi unang-una, meron nang nakikita yung mga tao kung anong mga nagawa mo. Batay sa Ang tanong, may nagawa na ba? Hindi, alam nyo, itong about dito sa, ano na to sa trust rating na to, hindi rin ako masyadong umaano ho dito Hindi ako masyadong dumidepende dito. Sorry po sa mga mahilig maniwala dito. Kasi ito, pwede naman itong manipulahin Wala na akong tiwala ngayon sa lahat. Kasi isipin nyo maigi hawak ni... Ay, naku po. Sabihin na natin na minamanipulan obvious naman, lahat naman namamanipulan na nila ngayon. Pero dito, kung ano man tong rating sa to, wala. Sige, panoorin po na natin. September 6. June. June, 50%. And 53%. Tumaas ng 3. September, 50%. And 52%. Pulse Asia po ito Source ng Pulse Asia. So, nakababa yung araw. Kailan naman ba tumaas si BBM? Kung bababa ang trust rating ni BP Sara, siguro konti lang. Oo. Ewan ko ba. Okay, panoorin natin. 6-13 Pulse Asia survey result, bahagyang bumaba sa 50% ang approval rating ng Pangulo mula sa 53% noong Hunyo. So ano pala, ito yung pagbaba, yung 50%. So nabawasan ng 3. Okay. Bumaba naman ng 2% ang trust rating ng Pangulo. Bumaba rin ang approval rating ni VP. Tingnan mo kanina, napakalayo pa rin Gago! Ang trust rating ni BBM is 50. Bumaba ng 3 yung bumaba. Eto siyam, pero mas mataas pa rin di hamak si BP Sara. So hindi dapat, hindi kino-question yun. Di para sa akin hindi ko para questionin yun. Kasi dapat, kung halimbawa man na dapat mas mataas si BBM kaysa kay BP Sara. Obvious na mas dihamak na mas mataas si BP Sara pa rin kaysa kay BBM. Kaysa naman kay Romualdez. Gago! Natili ata sa 20% yun. So siya pa rin ang naunguna. 60%, 61, June, September. Si BBM 50%. Sino mas mataas ba sa 50 tsaka 60? Di 60. Si Sara ng 9% at nakakuha siya ng 61% trust rating mula naman sa 71% noong Hunyo. Ayon pa kay Kasiple, ang tiwala ng mamamayan sa Pangulo ay may epekto sa kanyang mga inendorsong kandidato, partikular na sa magiging resulta ng eleksyon. May epekto yun. Kasi lalo na sa presidente, yung mga i-endorso niya, titingnan hindi lamang dahil kung sino yung mga taong ito. Titingnan din bakit yun. Ito, naniniwala pa ako dito na may katotohanan to. Baka ito yung epekto nga talaga ng pagbaba ng trust rating ng taong bayan kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga yung mga pinopromote niya ng mga kandidato. Promote. Mga ini-endorso pala, sorry. Gago! Mga ini-endorso niya ng mga kandidato. Ikaw ba naman, ini-endorso mo si Lito Lapid, si Abalos, si Manny Pacquiao. Kahit naman di siya, mahuurat sa iyo Ni-endorso ng presidente. At siyempre, yung tingin ng tao sa presidente, nakaka-apekto yun. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sa... Ay, naku po, talaga, buhay-buhay. Kamusta mga buhay-buhay? Daming ngayon, daming mga banatars, mga banatan ng mga kung sino ratings. Wala naman tayo tawag dito kahit naman anong gawin dyan, ganyan pa rin yan. At least hindi bumabagsak si Vice President BP Sara, para yung bumaba ang trust rating. Ito pala yung kanina. Wala tayong mga dyan Temo, bukas ang makalawa, mataas na naman si tawag dito, si BP Sara ng ratings kaysa kay Marcos.
naku, ewan ko ba. Bahala na. Kayo na lang mag-ano dyan. O ngayon, magbotohan naman tayo. Dito sa channel natin, botohan tayo. Comment nyo dyan. Number 1, kung gaan, ito hanggang hanggang sa 100%. No? Ay, comment nyo dyan, BP Sara, hindi pala 100%. Magbotohan tayo. Kung sino pa ba ang kung gaano pa kataas ang tiwala mo kay BP Sara, comment ka diyan 1 tapos yung percent ng tiwala mo kay BP Sara. Mag-comment ka rin diyan kay BBM kung ilang percent ang tiwala mo kay BBM, comment mo diyan. Malayang malaya ka kahit basher ka, yun di punggol. So kayo mga banateros, anong masasabi nyo sa mga napanood nyo dito sa aking YouTube channel? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, paki-like and share po ang ating video. Napakalaking tulong po niyan para sa mapanood po ito ng mga iba pa nating mga kababayan. Especially to hero abroad, mga hero abroad natin na nagiging tiga-subaybay natin na pangpawala daw. Maraming salamat dun sa mga nagko-comment na yung natutuwa daw sila sa video ko. Kaya dahil hindi daw boring panoorin, may kwela. Alam nyo, gustong-gusto ko yung gano'n at yun talaga yung pinaka-personality ko, yung komedyante. Toxic na nga yung politics tapos seryosohin mo pa. Gago! Ng teteng di ba? Hindi lalo kong pumangit. Pero maraming salamat siyempre sa suporta nyo at especially sa supporters ng mga Duterte na patuloy na sumusuporta din sa Banateros Brothers. And dyan sila Banat Bay, Coach Dada, Boss Dada, Coach Oli, and Master Jude at sa iba pang mga DDS vlogger. Maraming salamat sa suporta nyo. No? So yun, ingat po kayo palaging. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.